Leia! Leia! Ay, sus naman anak, paano tayong kakain mo? Andrea, andito na ako. Oh. Ano nangyari? Dito sa Friday Cup sa Dadating. Ba't ba parang gulat na gulat ka't dumating ako? Mami. Ha? Di ba dapat sa isang araw pa yung uwi mo? Oo. Eh, nagbakasyon kasi itong boss ko, kaya sinamantala ko na, umuwi na ako. Teka. Ba't parang namumutla ka? Ano ba, may sakit ka ba? Wala. Okay lang. Wala. Oo nga po, ma. At saka, bakit niyo po nabasag yung plato kanina? Oo nga. Uy, Mami! Ano ka matutulog? Matutulog na. Ako pa, bangon din. Makatulog sa'yo. Anong badang? May pandesal pa po? Meron pa. Pastor Marie, magkano? 20 lang po. Uy, ang ganda-ganda mo ngayon ah. Ay, Saan ang thank you. lakad mo, Pastora? May pinuntahan lang po. Ah, ka naman. Di ba tuwing linggo lang yung Bible study niyo? Eh, Webes pa lang ngayon ah. Yung pandesal po. Nakita ko pala si Nato kahapon dumating ah. Ay, sinato nga pala. Sige po. Oh! Mami! Saan ka galing? Tawagan pa lang kita eh. Sa may kabilang barangay, doon sa may Bantog. Bantog! Ito yun eh. Tama, Bantog nga. Oo. Oo, ano ginawa mo dun? Yung mga dyan, mga members. Nag-pray over kayo, ganun. Nag-pray over kami sa Bantog. Doon, sa Bantog. Eh bakit parang bihis na bihis ka? At nasaan yung Bible mo? Ha? Yung Bible mo, nasaan? Alin? Yung Bible mo. Di naman kailangan. Di naman nag-homily. Pray over lang. Alika, kain na tayo. Gutom na ako eh. Gising na ba yung anak mo? May pasok sa school yon. Ay, hindi ko alam. Ay, Andrea? pandesal. Ay, Mami. Oh. Babalik na nga pala ulit ako ng Maynila. Mamayang hapon. Bakit? Di ba dapat hanggang sa weekend ka na dito? Eh, nag-text kasi yung assistant pastor ko. Eh, meron pala akong ikakasal na member this Saturday. Ay, nak. Oy, dalihan mo na dyan. Hey. Alis ko na po ulit, Daddy. Ay, oo, anak eh. Eh, di ba nga po sabi niyo na nasa bakasyon boss niyo? Kaya, umuwi po kayo maaga. Yung boss ko na amo ko na doktor yun. Siyempre, meron pang duty si daddy bilang pastor, di ba? So, kasi importante yun eh. Okay po. Ito na. Late na naman. Ligo na po ako. Malakas nga yung business ng amo kong doktor eh, mami.
Ano ba? Yung may bago kasi siyang business eh, yung water refilling station. Oo. Ako na nga manager niya dun eh. Okay naman, kahit na inaasikaso ko rin yung klinika at butika niya. Ngayon, sasabay ko naman kahit na kailangan ko pang magturo din syempre sa congregation ko. Eh, dito ba, Mami? Kamusta yung mga members mo? Ano, marami pa bang nakikinig ng homily mo? Marami pa bang nagbibigay ng pledges? Alam mo, balita ko, sabi ni Head Pastor, papalitan daw natin yung pangalan natin ulit. Eh parang okay na ako dun sa Messiah Church Ministry eh. Di ba? Ba't kailangan pang palitan? No? Eh, Mami. Sweetheart. Ano? At parang wala akong kausap dito. Kaya pa kita tinatanong ah. Kape. Pastor Ano nangyari Marie! Ay, magandang umaga po, Pastor Nato. Ay, good morning po, Sister Tess. Marie! Long time no see! Oo nga, Pastor Marie. Matagal-tagal ka nang hindi pumupunta ng chapel. May sakit po ba kayo, ha? Pastor Marie? Hindi ka na nagpupunta ng chapel, Mari? Oh, hindi ka na nagtuturo sa mga members. Hoy, Mari, tinatanong kita. Bakit hinahanap ka ng mga members natin? Hindi ka na doon nakikita sa Bible study. Hindi naman ako matagal na wala. Ay, di nawala ka nga. Ano ba nangyari sa'yo? May sakit ka ba? O ano? Wala, nagpahinga lang ako ng mga... Pahinga lang ako ng mga ilang araw. Uy! Bakit nga? Hindi ko maintindihan eh. Bakit nga? Ito lang ba yung mga marumi mo? Wala na ba dun sa bag? Paano yung congregation? Paano yung... Sino yung pastor nila? Sige. Andun naman si Lolit, yung associate pastor. Ano namang alam mo, Marie? Bago lang yun eh. Paano yung homily? Paano yung mga devotional prayers? Sino nag-aasikaso ng mga pledges nila? Parang tirik naman yung araw. Palagay ko matutuyo ka agad tong damit mo. Madadala mo na ito mamaya. Hinahanap ka nga ng mga members natin. Hindi mo pupunta dito sila Sister Tess at Sister Nanette kung nakikita ka nila dun eh. Ano ba talaga nangyari? Ilang araw lang naman akong hindi nagpunta sa chapel. Sige. Kaninang umaga. Ang aga mo umalis. Saan ka napunta? Nag-pray over nga, di ba? Oo nga, nag-pray over. O, sino pinag-pray over mo? Members! Siyempre members, pero Marie, hinahanap ka nga kasi ng mga members. Hindi ka nga kasi nagpupunta. Nagpupunta! Eh, bakit hinahanap ka nila? Kuha mo na lang ako ng hanger. Sige na, para pagkatas ito sa spinner, may sambay ko na. Tapos, malamang mamaya madadala mo na to pag alis mo. Sige na, please. Hindi alam ni Pastor Nato na hindi pumupunta sa chapel si Pastor Marie. Katakataka. Hindi nga ba? Hindi mo ba nakita ang reaksyon ni Pastor Nato nang malaman niya hindi na pala nagtuturo sa atin ng ilang araw si Pastor Marie? Anong ilang araw? Ilang linggo na, no? Oo nga pala. Sorry. Tagal na nga pala. Alam mo, ito na nga eh. May nasagap akong balita na lagi daw umaalis yan si Pastor Marie ngayon. Eh, saan nga nagpupunta? Eh, sabi nga nitong matandang tindera dito sa tindahan eh, lagi daw bihis na bihis. Bihis na bihis? Naka-make up Naka-makeup? at mabango. Mabango? Oo, paulit-ulit kayo, no? Ito pa nga eh. Nung isang araw, pumunta ako sa bahay nila. Nakita ko yung anak niya. Ang sabi, wala daw si Pastor. Umalis. At may kasama. Hala siya. Saan nga sila nagpupunta? Dinig na dinig mo yan.
Dinig na dinig mo yan mismo sa bibig ni Pastor Nato na hindi niya alam ang ginagawa ng asawa. Oo, tama ka siya. Ang ibig sabihin, may tinatago si Pastor Marie. Tinatago? May lihim? May lihim. May lalaki si Pastor Marie? May boylet si Sis! Huwag mo naman pabayaan ng congregation, Marie. Alam mo naman na ito na nga lang yung paraan para makakuha tayo ng blessings kay Lord eh. Yung pagiging pastor nating dalawa. Di ko naman pinababayaan. Matagal na tayong pastor, Marie. O, dalaga ka pa lang. Pastor ka na sa born again, di ba? Hindi nung pito na nga tayo nagkakilala eh. I don't see any reason para pabayaan mo yung pagpapastor mo. Huwag kang mag-alala, Nato, kasi hindi ko naman nga pinababayaan ang kongregasyon. Marami nga nagsasabi. Swerte nga tayo dahil mag-asawa tayong pastor. Oo, wala naman tayong hinangad noon pa, di ba, Nato? Kung di, para sa mga members natin na mailapit natin sila sa Diyos. Eh, hindi ba yun naman ang ginagawa natin? Yung tagapaglingkod ng Panginoon. Pero saan tayo tagapaglingkod? Paano kung sa hindi totoo o sa mali ang ipinaglilingkod natin? Teka, ano pinagsasabi mo, Marie? May problema ka ba? Ako kasi yung pastor nila. Oo. Ikaw, pastor ka rin. Di ba obligasyon natin sa mga members natin na dalhin sila sa tamang paglilingkod sa Diyos? Eh, ano ang tama? Ayusin mo. Ano ba ayaw ko dito? Pwesto. Ayusin mo yung gulay. Ito pa, Paano kaya to? marami Ano pa bang tayong hindi mamalengke nabibili. ko? Oo nga. Kasi naman Oo eh. nga. Umalis na ang asawa. Maya-maya, si Pastora naman. We! Sure ka dyan? Hindi nga. Ay, naku, hindi pa tayo nakakasiguro, sis. Ano ka ba? Tingnan mo ha? Hindi natin alam kung saan yung pupunta. Tingnan mo, maya-maya dyan ang Pastora. Naku, Ay, Ma. Ay, buti nandyan ka na. Alis na ako sandali Saan po kayo pupunta? Diyan lang, may lakad lang ang mami. Importante lang. Magagabi na po ah. Hindi kasi pwedeng hindi ko pupuntahan yun, anak eh. Hindi naman na po kayo nagpupunta ng chapel. Matagal na. Ha? Nagpupunta naman. Ma, hindi ko na kayo nakikita na nakasuot uniform at baka di na kayo nagtuturo. Meron lang kasing kailangan asikasuhin ng mami. Mas importante. Saan nga kayo pupunta, Ma? Ma, Saglit lang ako. Gawin mo muna yung homework mo, tapos manood ka ng TV. Papagawa kitang merienda pagkatas ko magsaing. Ha? Mabilis lang ako. alis kayo ng alis? Ano ba? Nit! Ano ba? Tingnan, makakalabit naman to. Tingnan mo. Babagsak ang balat ko, oh. Tingnan mo. Ano ba? Para ka naman. Tingnan mo muna saglit. Oh. Ganda. Ay, nako. Mana, saan kilay mo ngayon, ha? Saan ka nagpakilay? Maganda. Ano mo ngayon? Maganda. Ang ganda-ganda mo, Manang. Ang bango mo. Mabango ka, ha? Seryoso. Mabango.
Sundan natin. Ayun na yun, sumakay siya ng tricycle. Naku! Hindi natin makikita kung sino yung katakbo niya. Ayun na yun. Ayan, yan, may tricycle, may tricycle. Para. So, bilisan mo. Bilis. Mama, diretso lang. Diretso. Sundan ko natin. Diretso. Kuya, diretso. Ano ba? Anong nangyari? Kuya! Wala na. Wala na. Sayang, gaban pa tayo. Baka Hindi meron. natin makikita. Ang aga mo, Maria. Ayoko kasing malate eh. Kaya nag-text ako sa'yo nung papunta na ako. Excited na ako, Ani. Ngayon ang unang araw ng pagdodoktrina mo, friend. Alika na. Thanks ah. Isipin mo, dati, pinag-aawayan natin ang tungkol sa iglesia. Isang ka naman kasi nakakita ng mag-best friend, ang pinagtatalunan, religion! Walang katapusang debate since high school pa tayo. Ay, at lagi na lang akong natatalo at naiipit sa mga sinasabi mo kasi lagi kang may sagon from the Bible. Kasi nga, ang pananampalataya namin ang Iglesia ni Cristo ay galing lahat sa Biblia. Yan tuloy, talo ako pag may debate tayo. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit galit na galit ka sa iglesia noon. Siyempre, pag may issue, sa Biblia ko kinukuha ang sagot sa'yo. Ayun. Actually, alam mo friend, come to think of it, yan din naman ang nagpihit sa akin kung bakit ako umanib sa Iglesia ni Cristo eh. Kasi nakita ko na talagang biblical yung mga teachings tsaka yung faith nyo. Kaya nga hindi ako tumigil ang pagkumbinsi sa'yo para makinig. Kahit papastor ka na ng born again, no? At napakakulit mong mag-convince friend. Ang galing mo talaga. Kaya hindi kami tumitigil sa pag-invite na pakinggan ang pag-aanyaya ng Diyos. Salamat, Ania. Sobrang ramdam na ramdam ko talaga yung malasakit mo. Kasi para sa'yo to. Hindi para sa akin. Para sa pamilya mo. Para magkasama-sama tayong maliligtas pagdating ng Panginoong Hesukristo. Masaya ako at nakilala mo ang tunay na relihiyon. Salamat talaga, friend, ah. Ngayon, nalaman ko na kung ano yung tama. Nalaman ko na rin kung ano yung mali. Kasi, dati pala, yung pinapaniwalaan ko, yung tinuturo ko, mali pala lahat yun eh. Nabuksan na yung isip ko ngayon. Kailan ka ba titigil sa pagiging pastor mo? Hindi na nga ako nagtuturo sa kanila eh. Hindi na rin kasi kaya ng konsensya ko na magturo ng di naman pala nakasulat sa Biblia. Bukod pa sa yung ibang mga ginagawa namin eh, labag naman pala sa utos ng Diyos. Nagpaalam ka na ba sa kanila? Hindi pa. Tsumitsyempo lang. Pero alam mo ngayon, na alam ko na kung ano yung tama. Mas lalo na akong kumbinsido na iwan na yung dati kong relihiyon. Alam na ba to ni Nato? Hindi pa. Yun nga ang hindi nagpapatulog sa akin sa gabi. Kasi syempre gusto ko sana kung anong nararanasan ko, maging ganun din yung kay Nato, diba? Na maunawaan din niya kung anong naiintindihan ko tungkol sa Iglesia ni Cristo. Tsaka, sana dumating yung panahon na kasama ng anak namin, yung buong pamilya namin, nasa tamang relihiyon na kami. Bakit hindi mo pa ipagtapat? Lalo na ngayon, nagsisimula ka na sa pagdudoktrina. Ilang buwan na lang at babautismohan ka na sa iglesia. Friend, siguradong magagalit kasi si Nato pag nalaman niya na nakikinig na ako sa Iglesia ni Cristo eh. Hihiwalayan ako nun tiyak. Hiwalay? Agad-agad? Oo eh. Pinagtalunan na kasi namin to dati. Walang magpapakumbinsi, papahikayat na mag-Iglesia ni Cristo.
Pwede po tabi tayo. Di ako makatulog eh. Ito ka na. Ito ka na. Talaga. Oo nga. Yung amo ko tsaka yung buong pamilya niya, iglesia, ano ba problema din? Niyaya ka nila sa Bible study nila, no? Oo. Sumama ka naman. Ay, siyempre hindi. Naku, sinasabi ko sa'yo na to, wag kong mababalitaan na sumasama-sama ka dyan sa mga iglesia na yan. Baka magpapakumbinsi ka sa mga yan, ha? Ba't naman ako magpapakumbinsi, Marie? Ito naman, oh. Wag kong malaman na mag-iiglesia ka dahil ang iglesia ang mga amo mo, ha? Ba't ko naman gagawin yun? Ako mag-iiglesia? No way. Talagang no way. Di ba galit na galit nga tayo sa mga iglesyang yan? Oo nga, di ba? Ako pa nga yung galit na galit kapag lumilipat yung mga members natin sa kanila. Ito naman, oh. Ay naku, sinasabi ko sa'yo. Pag talagang malaman ko na nag-iglesia ka, maghihiwalay tayo. Sinasabi ko sa'yo. Hiwalay agad? Marie? Seryoso ka dyan? Hiwalay agad? Hiwalay! Malaman ko lang, iiwan talaga kita. Maghihiwalay talaga. Kakahiya talaga kita. Oo na, sige. Ang katumbas ba ng pagyakap ko sa tunay na relihiyon ay ang pagkasira ng pagsasama naming mag-asawa? Tulungan mo po ako, Diyos ko, na makapag-isip ng tama. Nato, hindi ka ba tapos sa ginagawa mo? Malapit na, Doc. Malapit na mabalance yung mga reimbursement, so Mag-overtime ka? baka, Doc, eh. Tamang-tama. Diyan sa bahay namin ngayon gaganapin yung doktrina namin. Darating yung ministro namin na nakadestino. I'm inviting you again. Sana naman makapakinig ka sa mga aral at turo ng Iglesia ni Cristo. Doc, tapusin ko na lang po muna to siguro. Mamaya pa naman, inaayos pa naman yung lugar. Tamang-tama, tapos ka na dyan. Doc, baka pwedeng huwag na lang po akong dumalo, huwag na lang po akong attend. Kasi, Bakit naman? Ilang beses mo nang tinaturn down ng imbitasyon namin sa'yo. kasi Doc, di ba? Pastor din ako dun sa religion namin eh. Yung awkward naman kung pupunta ako sa Bible study mo. Wala namang masama sa makikinig lang at magsusuri. Lalo na sa tulad mo na maalam sa Biblia. Okay lang po ako, Doc. Okay lang po ako. Hindi naman po ako mag-iiglesia. Hindi naman sa porkit nakinig ka, iglesia ka na. Ito ay magandang pagkakataon upang makapagsuri ka ng ibang perspective on religion and biblical teachings. Sa ibang araw na lang po siguro, Doc. Ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman ay maibahagi namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Doc, meron din kami ganyan sa Born Again eh. Kaya dumadami rin at nakakahanap kami ng mga bagong members. May sharing of faith din. Importanteng maintindihan ng tao na may gagawing pagliligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya't hindi kami nagsasawang mag-imbita sa tao. Oo nga, Doc eh. Kinukuha nyo nga yung mga members namin eh. Parang linggo-linggo may nakababalitaan akong nako-convert sa iglesia eh. Nasa taong pagpapasya na to. Kasi nga, pag naunawaan mo ang mga aral sa Biblia at ang gustong gawin ng Diyos para sa tao, ikaw na mismo ang magsasabing kailangan mo ang Iglesia ni Cristo. Doc, pare-pareho lang naman po yan eh. Anong pare-pareho na to? Pare-pareho lang naman ang mga reliyon, Doc. Pare-parehong si Jesus Christ ang itinuturo at pare-pareho sa langit din ang punta come Judgment Day.
Hindi NATO, ibang iglesia ni Kristo. At yan ang nais naming maunawaan mo. At hindi makakarating sa pagkaunawa ang hindi nagsusuri NATO. Sabi ni Apostol Pablo, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos na tayo ay matipon o magsama-sama sa ating Panginoong Kristo? Sa Roma 12:4-5, ganitong ating mababasa, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Paano tayo matitipon sa ating Panginoong Kristo? Kailangan magsama-sama na sangkap ng iisang katawan ng ating Panginoong Kristo. Alin ang katawan ng ating Panginoong Kristo? Na dito tayo dapat magsama-sama na maging sangkap. Sa Kolosas 1, ang talatay 18, ganitong ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay na iglesia. Alin ang katawan ng ating Panginoong Kristo? Maliwanag ang turo ng Biblia, si Kristo ang ulo ng kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia katawan ng ating Panginoong Kristo? Sa Roma 16, talatay 16, ganitong ating mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat gawin ng lahat ng tao upang tanggapin niya ang ating mga paglilingkod? Sa Efeso 1:9, Mami! Oh, Nandito na po si Daddy! Ay, nak. Uy, mami! Ano nangyari sa'yo? hi! Ano ba naman nangyari dyan sa kusina? Oo nga eh. Ay, naku, Daddy. Excited lagi yung si Mami pag dumadalit ka. Ito talaga mami, ha? Bakit? Namimiss mo na ako, no? Pakis nga ako. Pakis nga. Hindi pa ako niligo, tapos nagluto pa. Sungit mo naman. Hindi. Magkahain lang ako, kain na tayo. No, ayusin ko lang to dito. Sakit ka ba? Wala. Ayusin ko lang to, kakain na tayo. Mami mo medyo masungit, no? Mami, Oo. bakit nandito sina Sister Nanette at Sister Tess? Sino? Yung mga members natin, sina Sister Nanette at Sister Tess, so yun, oh. May tindahan. Wala naman lang. Ha? Andun lang kanina, eh. Wala? Baka may nahanap ka na naman. Baka may kailangan sa'yo, uy. Kailangan? Oo. Sa akin? Oo. Wala yun. Mami, pakiplansya naman itong polo ko. Lakad kasi ako bukas ng umagi. Bukas ng umaga. Saan punta mo? Dyan lang. May ipe-pray over lang. Pray over? Saan? Dyan lang sa bayan. Madaling araw yun, eh. Sa bayan? Bukas, sa madaling araw? Anong
Anong oras ang alis mo? Siguro mga 5 a.m. kasi alas 6 yung kausap ko eh. Kasi 5 alas a.m.? 6, alas 6 yung pray-over. So tama, 5 a.m. ako aalis. 5 a.m. Bukas sa bayan? Oo nga. Bakit pa parang takang-taka ka? Eh, Sunday naman bukas, di ba? Church duty. Wala naman. Sige, matulog ka na, ako ng bahala dito. Okay, thank you, mami ha. Okay. 5 a.m. Paano ko alis bukas para sumamba? Kung pareho pa ng oras kami aalis ng bahay. Patay. Morning po, madam. Ay, nato, Pastor Nardo. Good morning. Good morning po, Manang Badang. Good morning, Pastor Marie. Pagkaalis ni Pastor natin, maya-maya, si Pastor Marie naman ang umalis. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Pero saan nga sila pupunta, mga sis? Boba ka talaga eh, no? Siyempre, pag umalis ang lalaki, natural, maya-maya alis din ang babae para makipagtagpos sa kalaguyo niya. Ano ka ba? Kalaguyo? May kalaguyo si Pastora? Hindi ba nga? Yan ang topic natin nung nakaraang araw. Kainis ka talaga eh, no sis? Oo, pero hindi naman kasi tayo sigurado kung may kalaguyo nga talaga si Pastora. Basta. Hinintay lang umalis ang asawa. Tapos, umiskierda na ang Pastora. May misteryo talaga dyan kay Pastora. Teka, tanungin mo kung ano naiisip ko. Ano naiisip mo? Pogi kaya ang kalaguyo ni Pastor? Mas pogi kaya siya kay Pastor na? Baka. Panginoon ko pong Diyos, bigyan mo po ako ng tamang pagpapasya. Ayoko pong mapinsala ang pagsasama naming mag-asawa. Bigyan mo po ako ng tamang pagkakataon para maipagtapat ko na po ang lahat sa Kanya. Si Pastor Marie! Si Marie? Si Marie ba yun? Si Pastora ba yun? Nagmamadaling umuwi para maunahan ang asawa. Para nga naman, hindi mahalata na umalis siya sa bahay. Anong madam, pabili po? May pansit pa po ba kayo? Maabutang. Magkano ba? Isang order lang Bahay po. si Pastora. Paborito kasi ni Pastor Marie ang pansit sa pandesal eh. Tingnan mo naman. Oh, Sister Net, Sister Tess. Ay, Pastor Nato. Nariyan pala kayo. Opo, Pastor Nato.
Napadaan lang. Kararating lang. Kadarating lang po ni... Ang ibig sabihin po ni Tekla, tama po, tama. Kailan daw po kayo dumating? Kahapon lang po. Dumating lang po ako kahapon. Apo, Siya, sige po ha. ingat po kayo. Ay! Teka, Sister Nanette, Sister Tess. May kailangan po ba kayo sa amin? Wala naman po. Ay, wala po. Wala po. Sige po. Apa. Sige po ha. Apa, ingat po kayo. Ingat si Marie. Nato, Bakit, Mami? um, Anak, magsalang ka nga ng movie dyan para ano? Anong meron bago? Ano pa ba gusto niya? Action or comedy? Ay, kahit ano. Basta wag lang yung cartoons. Hindi ko na-appreciate yung mga cartoons. Ay, Mami, ano yan sabi mo? ha? Kape. Kape. Gusto mo kape? Patimpla ka Thank you, kape. sweetheart. Sarap yun eh. Sabay ng saging eh. Ay! Hey, kumusta nga pala sa chapel? Alam mo, may pinapakinggan akong bago ngayon eh. May mga bago akong sermon at saka lecture dyan. Baka gusto mong gamitin sa homily mo. Alam na ba ni Nato? Di ko nga alam eh. Di ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Panginoong Diyos, bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Dapat na pong malaman ng aking asawa ang lahat tungkol sa iyo at sa iyong iglesia. Morning po, Manang Badang. Ay, good morning nga to. Ang aga, saan ang punta? Dyan lang po. Sige, ingat. Apo. Ingat. Good morning po, Manang Badang. Good morning. Pastor. Nandito naman itong asawa ko. Saan kaya pumupunta to? Hindi ko na lang nakakasabay pag madaling araw. Pabalik muna ako Maynila, Mami ha. Nahanap na ako ng boss ko marami daw kasing kailangan deliver sa clinic at sa butika. Ikaw naman ang bahala dito. Nato, Bakit? kailan ka huling nagbasa ng Biblia? Ano ba namang klaseng tanong yan, Mami? Pareho tayong pastor malamang, natural, nagbubuklat tayo lagi ng Bible. Hindi. Yung ibig kong sabihin na nagbasa, yung nag-aral, yung masusing pag-aaral, masusing pagsasaliksik, ganun. Tungkol naman saan?
sa tingin mo madadala natin sa salvation, sa Judgment Day, yung mga tinuruan tsaka mga inaralan natin sa Born Again? Daddy! Nandito na po si Mamulong. Sinusundan na po kayo. Sige. Sabihin mo, sandali lang anak. Pupunta na ako. Saka na lang natin pag-usapan, mami. Ha? Sige, Alis sige. na ako. Bye-bye, ingat ka. Sana po, maging bukas ang kanyang isip at puso. Maunawaan niya na ang kahalagahan ng ginagawa kong pag-anib sa Iglesia ni Cristo at huwag mapinsala ang aming pagsasama. Pastor Marie, mamagaling na po kayo? Basta ano ulit, kunin ko na yung gamit ko at saka yung Bible ko dito, ha? Alis na po kayo ulit? Kailan po kayo babalik? Kasi, Pastor Marie! Narito nga! Ang lapastangan at taksil! Bakit naman na mukha mo? Pumunta pa rito? Anong ginagawa mo sa kabila ng Iglesia ni Cristo? Ba't ka nagpupunta doon? Lumipat ka na ba sa kanila, ha, Pastor Marie? kasi, Nung umalis ka ng bahay, sinundan ka namin para alamin kung bakit ka umaalis. Yun pala, sa iglesia ka pumupunta, kitang-kita ka namin. Pastor Marie, magtapat ka nga! Lumipat ka na ba sa Iglesia ni Cristo? oo, umanib na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi niyo na po ako nakikita dito sa loob ng ilang araw. Kasi po, nagsimula na akong dumalo sa doktrina at sa pakikinig sa Iglesia ni Cristo eh. Bakit, Pastora Marie? Bukod po kasi sa hindi ko na rin po matiisin, hindi na po maatim ng konsensya ko na tinuturuan ko po kayo ng mali, ng labag po sa Biblia. Bakit, Pastora Marie? Bakit ginawa mo yun? Are you out of your mind? Hindi ka nag-iisip? Bakit nagpaloko ka? Nagpa-brainwash ka pa, pastor ka pa naman. Pansil ka, Pastora Marie. Pastora ka pa naman. Burn in hell. Sa impyerno ka mapupunta, Pastora. Anong ginawa mo, Pastora? Magagalit sa'yo ang Lord. Baka pwede pa magbagong isip mo, Pastora Marie. Kailangan po natin ang tunay na relihiyon. Kailangan po natin ang Iglesia ni Cristo. Bakit mo naman kami isasama dyan sa kahibangan mo? Pastor Marie! Sister Net, ako din naman dati, di ba? Kahibangan din naman yung tingin ko sa pag-anib sa iglesia, di ba? Di ba magkakasama nga tayo nun eh. Pero nung nagsuri kasi ko, hindi naman ganun yung nakita ko. Kaya po, namamanik po ako sa inyo na para po sa kaligtasan nating lahat, bating nyo lang po pakinggan. Ba't lang po kayo magsuri? Mayas ka na dito. Hindi ka namin kailangan dito. Layas! Natural na reaksyon nila na magalit sa'yo, Marie. Pastor ka nila. Bagay. Medyo na-expect ko na rin naman yun. Buti na nga lang, binigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob para harapin yung mga dati kong kasama sa Born Again. Pero alam mo, friend, kung marinig mo yung mga sinasabi nila, ang sasakit ng mga salitang binitawan nila eh. Ipinagpaon na naman ng ating Panginoong Hesukristo na makararanas tayo ng mga pag-uusig dahil sa kanyang pangalan. Sa bagay. Alam mo, friend, ako dati, pag meron ako mga members na nag-convert sa Iglesia ni Cristo, galit na galit din ako. Come to think of it, may mga masasakit na salita din naman na lumalabas sa bibig ko noon eh. At ngayon, binigyan ka na ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na makilala mo na ang tunay na paglilingkod. Ay, salamat talaga sa Diyos.
Sana lang talaga yung problema ko, friend eh. Si Nato. Ano bang plano mo? Uuwi yun mamayang gabi. Hinanda ko na rin yung sarili ko. Bahala na kung anong magiging reaksyon niya. Sa tingin ko naman ang mahalaga, maunawaan niya na wala nang mas mahalaga pa sa tunay na iglesia. Saktulang sakripisyo na ang lahat. At siguro yung pagsasama namin mag-asawa. Kulit, paano yan? Wala na tayong pastora. Ano ka ba, sis? Hindi natin kailangan ng pastor na taksil. Huwag mo nga siyang panghinayangan. Hindi naman pala kasi totoo na may kalaguyo si pastora. Maling-mali talaga tayo ng hinala eh. Oo nga. Wala nga siyang lalaki. Wala rin siyang kalaguyo. Pero ano, mas masahol pa sa pangangaliwa sa asawa yung ginawa niya. Paano kaya yun? Alam kaya ni Pastor Nato to? Sa malamang hindi. Nako, patay. Paano yun? Anong patay? Dapat malaman ni Pastor Nato kung anong pinagagawa ni Pastor Marie. Eh, paano nga niya malalaman? Paano niya malalaman? Isusumbong natin si Pastor Marie. Ngayon na. Ngayon din. Uy, sandali. Teka. Hintayin mo ako. Sasama ako. Bilisan mo. Dali. Nak, naga na. Hugasan ng kamay para makakain na tayo. Okay po. Sigurado maya-maya lang nandiyan na si daddy mo. Ma, bakit nga po pala wala pa si Daddy? Di ba dapat po kanina pa siya dito? Ma, may problema po ba? Bakit parang di po kayo mapalagay? Wala po. Tulungan mo. Sure ka po? Kasi, ba't ka pa nervyos? Net, sis, antok na ako talaga. Hindi ko na kaya. Uwi na tayo. Wala nang katalab-talab tong kape, oh. Tsaka, gabi na. Alam mo ba yun? Alam ko. Iintayin natin si Pastor Nato. Eh, halos bitbitin na nga ako ng lamok dito kanina pa, oh. Maghihintay tayo. Sasalubungin natin ang pagdating ni Pastor Nato. Uunahan natin siya bago pa makauwi kay Pastor Marie. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Tinalupan? Ano yung tinalupan, sis? Kasabihan niyo ng mga matatanda. Ano nga? Explain mo. Basta! Galit ako! At huwag mo kong inisin at asarin. Tekla! Okay, fine. Edi ikaw na nga ang galit. Talagat ang batang to. Hello? Hello, Mami? Oh, nasan ka na? Sorry, hindi ako makakauwi ngayon. Maraming delivery ng supplies dito sa clinic at butika eh. Sira pa yung isang tangke ng water refilling, kaya kailangan ko talagang i-overtime ito. Ganun ba? Siguro, Mami, bukas siguro o sa makalawa na lang ako makakauwi, ha? Oh, sige, ingat ka dyan. Okay, sige, Mami. Bye.
Oo. Nag-abot po ba kayo ni Mami? Mami? Bakit? Umalis ba ang mami mo? Opo, kakaalis niya lang po. Saan daw siya nagpunta? Sa kapilya daw po. Kapilya? Bakit chapel, anak? Di po eh. Sabi daw po niya sa kapilya daw po. Sige anak, matulog ka muna. Siguro lalakad din ako. Dad, saan po kayo pupunta? Diyan lang siguro, pero kailangan ko rin mag-distract. Sige po. Kalain mo. Dito ka lang pala sa kapila nagpupunta pag nawawala ka sa bahay, no? Alam mo na to, tapos na akong tanggapin ng aral at doktrina sa Iglesia ni Cristo. No? 6 na buwan pa akong susubukin sa pagsamba, tapos nakatanggap na ako ng banal na bautismo. Hindi ako pinapatulog ng mga aral ng Iglesia ni Cristo ngayon. Lalo na nung una ko siyang napakinggan nung nagkaroon ng Bible study dun sa bahay ng boss ko. Nung una, hindi ko talaga siya matanggap eh. Paano? Habang naghahanap ako ng argumento para ipantapat dun sa aral nila, lalo lang lumiliwanag sa akin yung aral nila. At lalo lang ako nakukumbinsi, at lalo pa ako nagiging curious na magsaliksik sa iglesia. Galit, Marie. Patunayan ko dun, lahat talaga ng mga aral ng Iglesia ni Cristo nasa Biblia. Di ba matagal nga nating pinagtatalunan yung iisang relihiyon? Pero iba-iba yung turo nating mga pastors. Kasi iba-iba yung mga opinion na tinuturo natin sa mga members natin. Alam mo yun? Oo naman eh. Paano ba naman? Pati nga tayo mga pastor, nalilito na rin eh, diba? Kasi nga naman, pare-pareho nga tayong gumagamit ng verses sa Bible. Pero iba-iba naman ang interpretation natin. Imagine mo, iisang relihiyon, iba-ibang aral, iba-ibang turo. Talagang pati members natin malilito na. Pero alam mo, ngayon naiintindihan ko na kung bakit eh. Naging maliwanag na sa akin. Kasi ang sugo ng Diyos lang ang tanging makakapangaral ng tunay at dalisay na aral ng Diyos. Kaya pala lumilipat yung mga members natin, no? Naghahanap sila ng tunay na reliyon na hindi naman natin mabibigay kasi kahit yung konkretong aral nga, hindi natin maipaliwanag sa kanila para makumbinsi sila na wag na umalis sa reliyon natin. Ang galing, diba? Napakamahiwaga ng pamamaraan ng Diyos. Hindi ko akalain na dito pa tayo matatawag. Dito kung saan natin inaayawan noon pa. Nato, natagpuan na natin ang tunay na Diyos at ang tunay na pamamaraan ng pagsamba sa Kanya dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi natin kayang tanggihan ng pagliligtas at tawag ng Diyos, di ba? Yung kabutihan niya, yung mga biyaya niya. Sino ba naman tayo para tanggihan pa yung ganung mga oportunidad, yung mga pagkakataon na binibigay pa niya sa atin? Napakabait ng Diyos. Hindi niya hinayaan na manatili tayo sa maling pananampalataya. Hindi ko rin nakakalain na sabay pa tayong matatawag dito sa loob ng Iglesia ni Cristo sa parehong panahon.
pero sa magkaibang paraan at magkaibang pagkakataon. Kaya, lalo nating ibubuhos ang buhay natin at lakas sa paglilingkod sa Diyos, ha? Higit pa nung panahong mga pastor tayo sa maling pananampalataya. Oo naman, Marie. Lalo pa natin pag-igihan yung paglilingkod natin sa ating Panginoon at sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag na natin sayangin ang panahon na natitira sa ating buhay. Si Andrea, ang anak natin, lalakig natin siya sa tapat at tunay na paglilingkod sa Diyos, ha? Oo naman, Marie. Ano bang ginagawa niyo sa bahay na ito? Dali lang naman po. Sister Ned, Sister Tess, Huwag niyo na nga kaming matawag-tawag na sister. Wala na kayong karapatan pa sa bahay na ito. Mga iglesia. Uminahan po kayo! Uminahan po kayo! Mag-usap-usap po tayo! Umalis na kasi kayo sa bahay na ito na pangmamaari ng Messiah Church Ministry. Pinapatira lang kasi kayo dito. Ang kapal naman ng mukha ninyo para tumira pa sa bahay na ito. Bakit? Kayo pa bang pastor namin? Ha? Mga iglesia? Opo, sige po. Wala pong problema. Aalis po kami. Bigyan niyo lang kami ng konting panahon. Pagbigyan niyo naman po kami. Ngayon na! Umalis na kayo! Layas na! Umayos na kayo! Hindi naman po kasi ganun kadali mag-impake. Bigyan niyo lang po kami ng kahit kaunting panahon po. Ngayon na! Mag-impake na! Layas na! At wala kayong mga gamit na dadalhin, kundi damit nyo lang dahil lahat ng mga gamit na nandito, pagmamay-ari ng Messiah Church Ministry. Layas na! Sige na, Aalis po kami. Aalis po kami ngayon din. Makikita niyo po ng inyong mga mata sa harap niyo, aalis po kami. Pero meron lang po kaming ipapakiusap, maaari po ba? Papakiusap ko lang po. Hanapin niyo po ang tunay na relihiyon. Huwag po kayong manatili sa mali. Dito po kayo magsaliksik sa Iglesia ni Cristo. Dahil dito po tayo maliligtas. Ito po ang magiging kaligtasan natin sa araw ng paghuhukom. Mahal ko po kayo. Naging pastor niyo din po ako dati, di ba? Wala pa po nung simula, wala naman po akong ibang hinangad, kundi mailapit kayo sa Diyos. Subukan niyo lang po makinig sa Iglesia ni Cristo. Yun lang po ang hinihingi ko na dumating ang araw na magkakasama-sama tayo, magkikita-kita po tayo sa bayang banal sa araw ng paghuhukom. Mami, Daddy, paano na po yan? Saan na po tayo pupunta? Saan na po tayo titira? Anak, ang Diyos nang bahala sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manghawak lang tayo sa magagawa ng Panginoon. Lalo na sa mga ganitong pagsubok sa pananampalataya. Ngayon pa ba tayo matatakot? Ngayong tunay na tayong hinirang ng Diyos at tinawag sa tunay na pagsamba. Dahil sa panahon ng bagabag at kaguluhan, ikukubli at isisilong tayo ng Diyos sa kanyang templo.